Isang magandang araw sa inyong lahat mga ka-G-Lovers. Giovanni B nagbabalik. So pasensya na kayo kung bakit ngayon lang tayo nakagawa ng video. Kasi almost 1 week tayong walang pasok kasi pumunta ng Maynila yung may-ari ng shop na pinapasukan natin kasi doon nagbakasyon ng Holy Week. So may dinala sa atin na ngayong kakapasok pa lang natin. So problem ito ay hindi tumutunog. So pasensya na kayo kung ganyan yung kuha natin kasi tinatamaan ng sinag ng araw. So yan, hindi siya tumutunog, saka napansin ko kanina parang hindi nag-switch on yung relay. So pasensya na kayo mga ka-G-Lovers kung medyo natagalan tayo sa pag-upload. So ito, magsisimula ulit tayo naman sa pag-upload. So tara, tingnan natin kung anong problema nito. Let's get started. Nung binuksan natin mga ka-G-Lovers, so ang rumi nito. So bali ang gagawin muna natin, syempre lilinisan ko siguro muna to. So ito yung napansin ko na kanina na hindi nag-switch on yung relay. So nakita niyo yung posisyon, inon natin. So ganun pa rin yung posisyon, hindi siya gumalaw. So syempre hindi yan tutunog pag hindi yan gumalaw. Yan, kita nyo hindi siya nag-switch on. So alamin natin yan. So bali linisan ko muna to, tapos baklasin natin, tanggalin natin dyan sa housing para matingnan natin. So yan, nalinisan na natin. So ito, tinanggal ko na rin sa housing. So una muna natin gagawin, check ko yung fuse nya. So nag-buzzer, so ibig sabihin okay naman yung fuse nya. So, hindi naman siya open. So, dahil hindi nag-open, may posibilidad na hindi sira yung output nito. Pero double check pa rin natin. So tingnan natin kung walang mag-buzzer. So 73 ohms, 73 ohms, 72, 72 din. So same sila lahat. Sa taas 73, 72, 72, 72. So same sila lahat. So ibig sabihin hindi sira yung output natin. So walang shorted. Next natin ay magbo-voltage biasing tayo. Yan, nag-una yan, oh. Kita nyo, umikot na yung pan. Yan, kita nyo, naka-una yan, oh. Off natin, on natin ulit. Yan, umikot na yung pan. So check natin yung voltage biasing. So alam nyo naman kung paano tayo mag-check nito. So end to end. So mag-check tayo ng voltage 0.3, 0.3. So wala, 0.3. So dito 0.3 din. So same lang. Sa bandang taas naman tayo. Wala. Ulitin natin, hanapin natin tamang posisyon pag-test. 0.3 din. So good yung biasing nito, ah. Point 3. So lahat sila 0.3. So ibig sabihin good yung biasing natin, may posibilidad na good din yung drive natin. So ang posibilidad na lang na hindi nagsuswitch yung relay dito sa relay driver or may DC out. So dahil good naman yung biasing, may posibilidad din na hindi naman walang DC out to. So ang gagawin natin, check natin yung voltage na papuntang relay driver natin. So tingnan natin yung DC nya. 6 volts ang baba. Ba't ang baba? So pumapalo dapat itong mga nasa 10, 12. So depende. Yan, mga ganyan. 11. Ang baba 6 lang. So gagawin natin, check natin yung AC side muna. Tingnan natin kung ilang volts. So i-auto ko na lang siguro. So naka-AC pa, hindi pa yan dumaan ng diode. Check natin yung kinukunan niya. Mga nasa 15 yata to, 12. Yan, kita nyo 13. Pupunta siya dito. Yan, 13 volts AC. Yan, tapos dadaanan niyan diode na.
dapat dito DC na yan. Yan, 6 volts na lang. So dahil 6 volts to mga ka-J-Lovers, yan, nakikita nyo. So papaliwanag ko sa inyo mga ka-J-Lovers. Dahil 6 volts to, may posibilidad na dito sa drive ng relay. So titingnan natin. Ito yung sapan natin, medyo nangitim na tong resistor ng sapan, pero good naman siya, umiikot naman yung pan. Titingnan natin sa drive niya. Ito yung relay driver niya. Nung tinignan natin, wala naman masyado akong nakitang talagang kalawangin dito. Yan. Yung mga transistor, medyo okay pa naman. Yan. Tinignan natin. Yan, inisa-isa ko pa. Subali itong isa, yan, parang napalitan na rin itong capacitor na to. Tatanggalin natin yan. Ito yung pinaka-filter niya. Hindi kaya pantay. May posibilidad na may tama na tong filter na to, kaya drop na yung supply. Maabot na lang ng 6 volts. So, hindi talaga mag-switch on yung relay. So, bali ang gagawin natin, tatanggalin natin tong filter na to. So ayusin ko lang yung position, muntik pang malaglag yung ano natin. Hindi kasi nito hindi pantay, kaya muntik pang malaglag. So tatanggalin natin tong capacitor na to. Ito pinabit, bago na yata to kasi medyo mahaba na yung paa niya konti. So tatanggalin natin ulit yan, yung pinalit na capacitor. Tapos aalamin natin mga ka-J-Lovers, titingnan natin kung may problema ba itong capacitor na to, kasi kadalasan based on my experience mga ka-J-Lovers, pag yan nagka-problema, magdadrop talaga yung supply. Yan yung filter ng sa relay supply. So tanggalin natin. Yan, tanggalin natin to. Noong pagkatanggal natin, ito, nakita ko na rin yung problema niya, dahilan niya. Tama nga yung hinala natin na dito yung problema. Tingnan niyo yung capacitor. Yung isang paa niya, isang side, sa positive side, ay kinalawang na. So, ibig sabihin, almost leaky na yan. So, magdadrop talaga yung supply. Hindi na tumatama sa tamang supply niya. Kasi filter yan. So, gagawin natin, papalitan natin, tapos titingnan natin kung mag-switch on na ba yung relay nito. Palitan lang natin. So, papromote muna ng aking channel pala mga ka-J-Lovers. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe naman and pahit ng notification bell para updated kayo sa mga bawat ina-upload natin na video. Kung sa FB page nyo napapanood, pa-follow naman, pa-share and pa-like na rin ng video na to. Kumuha lang tayo ng capacitor na pampalit. So, yan. Pinalitan na natin. 220, 25 volts yung capacitor na pinalit natin. So, yan din yung tinanggal natin. So, ayan. Putulan lang natin ang paa. So, bali okay na. Naputulan natin siya ng paa. So, aalamin natin kung mag-switch on na ba yung relay. Kung mag-switch on yung relay, sure natin kasi tama yung hinala natin na ito lang yung problema niya. So, ibig sabihin, napakadali. Pero kung baguhan ka, hindi mo pa ito kabisado, hindi mo pa nadaanan, siyempre mahihirapan ka. Pero kung nadaanan mo na, siyempre may posibilidad na pares-parehas yan. Kita nyo, gumalaw yung relay. Yan, gumalaw yung relay, oh. Lock ko ulit. Yan, tingnan yung position, ha. Yan, kita nyo, nag-switch on yung relay. So, ulitin natin, ha. So, medyo magalaw lang yung camera natin. Yan, naka-off na. On natin, ha. Yan, kita nyo. Nag-switch na yung relay. So, ibig sabihin, yun lang yung problema niya. Kaya, hindi tumutunog to. Hindi na-switch yung relay. Dahil sa capacitor na kinalawang yung positive side. So, ang gagawin natin, siyempre, kakabitan na natin ng speaker to. Tapos, testing na natin kung good ba yung audio nito. Sana naiintindihan nyo, nagigits nyo yung ginagawa natin.
So para sa mga baguhan lang to na hindi pa kabisado yung ganitong trouble, pagto-troubleshoot ng mga ganitong problema. Minsan kasi ang ginagawa natin dahil hindi nagsusunod yung relay, tinatanggal natin yung mga pre-drive, chine-check natin yung mga pre-drive, yung mga resistor, transistor, tapos chine-check natin kung may DC din. Tapos kung wala tayong makuha, chine-check natin sa relay driver, yung mga drive niya, chine-check natin. So tama rin naman yung ganung pamamaraan. So mas maganda yun kasi wala kayong shortcut, hindi mo shortcut. Pero itong ginagawa natin, tinuro ko sa inyo, ay shortcut na to kasi kabisado na rin natin kung paano siya ayusin. Kaya masasabi natin shortcut na. So hindi na tayo nag-check na ang ibang mga parts pa, kundi point to point o sakto na kung saan talaga yung problema. Na alam natin na pwedeng tamaan. Kaya sakto. So pinaka-point na talaga. So naikabit na natin yung cord na din ng input sa papuntang preamp. So try nga natin. So putol-putulin lang yung tugtog natin baka maka-copyright tayo. So yan. Hindi binasa yung USB natin. Ulitin natin, tanggalin. So ayan na mga ka-G-lovers, okay na, tumunog naman. Check natin yung ibang mga pindutan nito kung gumagana yung mga function nito. Yan, check pa rin natin para sigurado tayo. So bali nung pinindot naman natin ito, so okay naman yung mga function button niya. Yan, bumago siya, tingnan nyo. Yan, pag pinindot mo naman, chinik ko lang. Tapos mamaya ulitin natin yung pag-testing ng sound. Yan, okay. Kasi baka may problema yung pindutan rin nito, so papalit tayo, touch switch lang yan na touch switch. So okay naman, gumana naman lahat ng pindutan. Ito yung next natin nandito. So okay na to, thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat.